Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa araw na ito ng Biyernes, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At sa ating mga pagbasa, narinig natin kung papaanong sa pagsasalarawan sa isang pastol na nangangalaga sa mga tupa, ang ating Panginoong Jesus ay ganoon din ang pagmamalasakit at pagmamahal sa atin, katulad ng pastol sa kanyang mga tupa. Ang gawain ng pastol ay ipunin ang kanyang kawan. Kung meron mang mapahiwalay, responsibilidad ng pastol na iwan ang mas marami para hanapin kahit ang nag-iisa. Ganyan ang ating Panginoon. Mahalagang mahalaga para sa Kanya ang bawat isa sa atin. At pinapangarap niya na bawat isa sa atin kapag tayo ay namatay ay makababalik sa kaharian ng Ama kung saan doon mararanasan ang walang hanggang kagalakan, kapayapaan at buhay. Ganyan tayo kaimportante kay Jesus, ang ating mabuting pastol. Si Jesus na gagawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig para sa ating kanyang minamahal. Pero merong isang dapat tayong linawin na bagamat nag-uumapaw sa pag-ibig si Jesus para sa atin at gagawin niya ang lahat para sa atin, tandaan natin kapag tayo mismo ang kusang umalis, wala siyang magagawa. Kayang gawin ni Jesus ang lahat, maliban lamang ang panghimasukan, ang malayang pagdedesisyon ng tao. Kaya nga diba, kapag ang tao ang kusang tumalikod at umalis, magiging napakalungkot ng ating Panginoon. Sapagkat sa ganoong sitwasyon, wala siyang magagawa kung hindi mag-intay. Mag-intay kung kailan magdidesisyong bumalik itong taong ito sa Kanya. At katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, kapag nagbalik, masaya niya itong papasanin sa Kanyang balikat, aanyayahan ang lahat, magdiriwang, magsasaya, sapagkat nagbalik ang isang tupa. Ganyan tayo kaimportante sa Diyos. Kaya, ano ang magandang gawin? Huwag magpa-importante. Kasi minsan, bagamat alam natin na sobra tayong mahal ng Diyos, bagamat alam natin sobra-sobra tayong pinapahalagahan ng Diyos, para bang tayo'y nagpapa-importante pa. Hindi iyan makatutulong sa atin. Ang ikinagagalak ng Diyos ay ang taong matapos magdesisyong tumalikod at magpakalayo-layo ay buong kababaang loob na magbabalik punong-puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ngayon,
ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Magandang malaman din na itong debosyon na ito sa mahal na puso ni Jesus at sa kalinis-linisang puso ni Maria ay may kaugnayan din sa ating mahal na Birhen ng Fatima. Bago tuluyang mamatay si Francisco, yung batang pinagpakitaan ng mahal na Birhen doon sa Fatima, ipinakiusap niya kay Lucia na kung maaari ay ipalaganap ang pagdedebosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria at sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya doon sa Fatima, Portugal, mayroong imahen ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sapagkat bahagi ng ipinakiusap ng mahal na ina sa tatlong bata, lalo na kay Francisco, ang iparating sa mga tao na magdebosyon tayo sa kalinis-linisang puso ni Maria at sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At sa pagdedebosyon at pananalangin natin sa kanila, hingin natin ang pagkakamit ng kapayapaan sa buong mundo. Kaya timing ang kapistahan natin ngayon para sa pagdarasal natin ng Santo Rosario na gagawin ngayong araw na ito pagkatapos ng misa hanggang bago ang misa ng alas 6. Kung babasahin natin ang history ng apparition of Our Lady of Fatima, bahagi ng kanyang mga ipinapakiusap ang pagdedebosyon sa dalawang puso na ito at ang pagdarasal para sa kapayapaan sa buong mundo. Amen.